Sa isang baryo sa gilid ng malawak na palayan, naninirahan si Mang Rodel, isang simpleng magsasaka na kilala sa kanyang kasipagan at kabutihan sa kapwa. Bagamat salat sa yaman, hindi niya alintana ang hirap ng buhay basta't maitaguyod ang kanyang pamilya at maibigay ang kanilang pangangailangan. Isang gabi, matapos ang buong araw na pagtatrabaho sa bukid, naglakad siya pauwi dala ang kanyang lumang itak at kaunting gulay na pinulot sa kanyang taniman. Sa gilid ng masukal na kakahuyan na malapit sa ilog, nakarinig siya ng daing. May mahina at kakaibang tinig na tila humihingi ng tulong. Nilapitan niya iyon at tumambad sa kanya ang isang nilalang na hindi karaniwan, isang engkanto na may sugat sa dibdib, tuguan at tila nawawalan ng lakas. Ang kanyang balat ay kumikislap sa ilalim ng liwanag ng buwan at ang kanyang mga mata ay may kakaibang ningning. "Mang Rodel, tulungan mo ako." Mahina nitong sambit. Nagulat si Rodel sapagkat alam niyang ang mga engkanto ay bihirang nagpapakita sa mga tao, lalo na sa mga tulad niyang simpleng magsasaka. Ngunit nanaig ang kanyang malasakit. Kaagad niyang kinuha ang kanyang lumang barong at pinantapal sa sugat ng nilalang. Dinala niya ito sa kanyang kubo sa gilid ng palayan at doon ginamot gamit ang mga halamang gamot na alam niya. Kinabukasan, habang nagpapahinga ang engkanto, nagpakilala ito bilang si Amaron, isang mabuting engkanto, tagapangalaga ng kabundukan at kagubatan. Ikinuwento nito na tinugis siya ng mga tauhan ng isang makapangyarihang albularyo na pinaglilingkuran ng angkan ng mga mayayamang sakim sa baryo. Balak nilang tugisin at ikulong si Amaron upang maagaw ang kanyang kapangyarihan at mahika. Ang mga mayayaman na matagal nang gahaman sa lupa at yaman ng baryo ay nais gamitin ang kapangyarihan ng engkanto upang lalo pang yumaman at maghari-harian sa lugar. Nagpasalamat si Amaron kay Mang Rodel. "Hindi ko malilimutan ang kabutihan mo. Kapalit ng iyong pagtulong, may ipagkakaloob ako sa iyo." Sa isang mahiwagang liwanag, naglabas si Amaron ng mga gintong plato at ilang mga antigong kagamitan na kumikislap at tila may sariling liwanag. Ito ay mga alay ng aming lahi sa taong may pusong dalisay. Ang mga ito'y hindi lamang yaman, kundi may taglay ding proteksyon laban sa kasamaan. Nang hawakan ni Rodel ang mga gintong plato, dama niya ang bigat at ang kakaibang init na tila nagmumula sa puso ng mga ito. Ngunit kasabay nito ay pumasok din sa kanyang isipan ang babala ni Amaron. Kapag nalaman ng mga sakim na angkan at ng albularyong nagtatangkang tugisin ako, tiyak na yung pamilya ang ilalagay nila sa panganib. Ingatan mo ang mga ito sapagkat hindi lamang yaman ang nakataya, kundi pati dangal at kapayapaan ng iyong baryo. Hindi pa man lubusang nauunawaan ni Mang Rodel ang bigat ng kanyang tinanggap, nagsimula na ang unos. Sa kabilang dako ng baryo, nakarating na sa mga mayayamang angkan ang balitang may sugatang engkanto na nakatakas. Nagpatawag sila ng pulong kasama ang kanilang albularyo, isang lalaking kilala sa buong lalawigan bilang Maestro Simeon, isang makapangyarihang manggagamot, ngunit sa likod ng kanyang pagkukunwari ay nagtataglay ng pusong puno ng kasakiman at hangad na maagaw ang kapangyarihan ng mga nilalang na kababalaghan. Kung totoo ngang nasa isang magsasaka ang mga bagay na ipinagkaloob ng engkanto, hindi na tayo dapat mag-aksaya ng panahon. Ang mga gintong plato at antigong iyon ay magiging susi upang tayo ang maghari sa buong lalawigan, mariing wika ng pinuno ng angkan. Ngunit sa kabila ng banta, nanatiling payapa si Mang Rodel sa kanyang kubo. Inaalagaan ang engkanto at iniingatan ang mga mahiwagang kayamanang ipinagkaloob sa kanya. Hindi niya alam na sa mga susunod na araw, magsisimula na ang pinakamatinding pagsubok ng kanyang buhay. Kinabukasan, habang sumisilip ang araw sa mga bundok,
Muling bumangon si Mang Rodel upang bisitahin ang sugatang engkanto na kanyang inalagaan. Nakahiga pa rin si Amaron, ngunit mas maganda na ang kalagayan nito. Namumukadkad ang mukha ng nilalang na parang may sariling liwanag. "Salamat, Mang Rodel," mahina nitong sabi. "Kung hindi dahil sa iyo, baka hindi ko na muling makita ang liwanag ng araw." Ngumiti lamang si Rodel at umiling. "Wala iyon, kaibigan. Sa hirap ng buhay, ang pinakamahalaga ay ang magtulungan. Tao ka man o engkanto, pare-pareho tayong nangangailangan." Habang nag-uusap sila, napansin ni Rodel na ang mga gintong plato at antigong kagamitan ay tila kumikislap sa gilid ng kanilang kubo. Waring sumasalamin ng liwanag ng araw kahit nakatabing sako ang mga ito. May kakaibang enerhiya itong binibigay, parang isang kalasag na humaharang sa anumang masamang presensya. Nagpaliwanag si Amaron. Ang mga platong ito ay hindi ordinaryo. Bawat isa'y pinagpala ng aming lahi. May isang plato na nagbibigay ng kasaganahan. Kapag ginamit sa hapag, hindi mauubusan ng pagkain ng pamilyang humahawak nito. May isa namang nagbibigay ng lakas ng katawan at isa pang nagbibigay ng talas ng isip. Ngunit higit sa lahat, ang mga antigong ito ay hindi dapat mapunta sa kamay ng sakim sapagkat magbubunga lamang ito ng kapahamakan. Napaisip si Rodel. Alam niyang malaking tukso ang yaman at kapangyarihan, lalo na sa mga mayayaman sa baryo na palaging nagmamalabis at umaangkin ng lupa ng mahihirap. Noon pa man, pinipilit na ng mga ito na bilhin ang kanyang palayan kapalit ng baryang halaga. Kung malaman nilang nasa kanya ang mga gintong plato, tiyak na guguluhin siya at ang kanyang pamilya. Samantala, sa kabilang dako ng baryo, nagtitipon ng mga pinuno ng mayayamang angkan. Nandoon si Don Gaspar, isang matandang hasyendero na kilalang gahaman sa lupa. Kasama niya ang kanyang mga pinsan at angkan na matagal nang naghahari-harian sa baryo. Kasama rin nila si Maestro Simeon, ang albularyong tinaguriang makapangyarihan. Siya ang kanilang sandigan sa mga bagay na ukol sa mahika at espiritu. Ngunit sa likod ng kanyang malasanto, kunwari, siya ay puno ng pagnanasa sa kapangyarihan. Don Gaspar, panimula ni Maestro Simeon. May balita akong ang engkantong sugatan ay tinulungan ng isang magsasaka, si Mang Rodel. Rodel? Singhal ng isa sa mga kamag-anak ni Don Gaspar. Iyang hampas lupa na iyan? Abay, napakapalad naman niya kung totoo man. Hindi siya karapat-dapat sa mga biyayang ganyan. Kung ganoon, dagdag ni Don Gaspar, kailangan na nating kumilos. Hindi natin hahayaang ang isang dukha ang magmay-ari ng kayamanang dapat ay atin. Napangisi si Maestro Simeon. Ako ang bahala, ngunit kailangang maging handa kayo. Kapag nakuha natin ang mga gintong plato at ang antigong dala ng engkanto, hindi lamang baryo ang mapapasailalim sa atin, kundi pati ang mga karatig bayan. Magiging mga hari tayo sa lupaing ito. Habang si Rodel ay tahimik na namumuhay, napansin ng kanyang asawang si Marta ang kakaibang liwanag mula sa mga plato. Hindi man siya nagtanong agad, daman niyang may tinatago ang kanyang asawa. "Rodel," sabi ni Marta isang gabi, "nararamdaman kong may mabigat kang pasan. Ano ba talaga ang nangyayari?" Napabuntong hininga si Rodel at inamin ang lahat, mula sa pagkakita kay Amaron hanggang sa pagtanggap ng mga gintong plato. Napanganga si Marta at halos hindi makapaniwala. "Kung malaman ng mga mayayaman, tiyak na guguluhin nila tayo," ani Marta habang nanginginig ang boses. "Alam ko," sagot ni Rodel. "Ngunit hindi natin pwedeng basta itapon ang mga ito. Ipinagkatiwala sa atin ang engkanto at baka kapahamakan ang dumating kung mapasakamay nila ang mga ito." Tumingin siya sa kanyang asawang nag-aalala at hinawakan ang mga kamay nito. "Kaya't kailangan nating maging matatag, hindi lang para sa atin, kundi para sa buong baryo." Kinabukasan,
isang grupo ng mga tauhan ni Don Gaspar ang dumating sa baryo. Nagkunwari silang bumibili ng palay, ngunit ang tunay nilang layunin ay alamin kung totoo ang balitang si Mang Rodel ang nagligtas sa engkanto at nagtatago ng mga kayamanang dala nito. Habang naglalakad sa palayan si Rodel, naramdaman niyang may mga matang nakamasid at mula sa malayo, isang matandang nakaitim, si Maestro Simeon mismo, ang lihim na nagmamasid, nakangiti ng mapanlinlang. Hindi magtatagal, magsasaka, bulong ni Simeon sa sarili. Ang lahat ng iyan ay magiging akin. Makalipas ang ilang araw, nagsimula ng kumalat ang bulong-bulungan sa baryo. May nagsasabing may itinatagong kayamanan si Mang Rodel sa kanyang kubo. Ang ilan na may nakarinig na may nilalang daw siyang dinala mula sa kakahuyan. Isang engkantong sugatan na ngayon ay kanyang kinakanlong. Ang mga balitang ito ay dumating mismo sa tainga ng mga sakim na mayayamang angkan at lalo silang nag-umapaw sa inggit at galit. Isang hapon, habang si Mang Rodel ay nag-aararo sa kanyang palayan, dumating ang 4 na tauhan ni Don Gaspar. Nakasuot sila ng malinis na barong, ngunit halata ang kayabangan at pangmamaliit sa kanilang anyo. "Rodel," sigaw ng isa. "May utos si Don Gaspar. Nais kaniyang kausapin. Sumama ka na sa amin ngayon din." Nagulat si Rodel. Anong kailangan niya sa akin? Wala naman akong atraso sa kanya. Hindi na kailangang magtanong, sumama ka na. Malamig na tugon ng isa habang mahigpit ang hawak sa kanyang balikat. Napilitang sumama si Rodel, ngunit bago umalis, ibinulong niya kay Marta. "Ingatan mo si Amaron. Huwag mong ipapakita kahit kanino." Sa malawak na bahay bakasyunan ng angkan, sinalubong siya ni Don Gaspar na nakaupo sa isang silyong yari sa Nara, nakapaligid ang kanyang mga kamag-anak. Nandoon din si Maestro Simeon, nakasuot ng itim at may hawak na baston na tila ba naglalaman ng kakaibang enerhiya. "Ah, Rodel," wika ni Don Gaspar na may mapanlinlang ng ngiti. "Balita ko'y ikaw daw ang nagligtas sa isang sugatang nilalang sa gubat at may ilang bagay na iniwan siya sa iyo bilang kapalit. Ano ba ang totoo rito?" Nag-aatubili si Rodel. "Wala pong katotohanan iyan, Don Gaspar. Ako'y isang simpleng magsasaka lamang. Kung anuman ang naririnig ninyo'y katang-isip lamang." Ngunit bago pa siya makapagsalita ng higit, nagsalita si Maestro Simeon. "Hindi mo ako malilinlang, Rodel. Ramdam ko ang enerhiya ng engkanto sa inyong tahanan. Ang mga gintong plato at antigong ibinigay sa iyo ay hindi mo kayang itago sa akin." Nanlamig si Rodel sa narinig. Napatungo siya sapagkat alam niyang hindi basta-basta ang kapangyarihan ng albularyo. Ngunit pinilit pa rin niyang tumanggi. "Kung ano man ang hinahanap ninyo, wala sa akin." Nagpakawala ng mahinang halakhak si Simeon. "Kung ayaw mong ibigay ng maayos, baka mapilitan kaming kunin ito sa pamamagitan ng dahas. Tandaan mo, isang magsasaka ka lamang. Kami ang may kapangyarihan dito." Nang makauwi si Rodel, nadatnan niyang umiiyak si Marta. "May dumaan kanina, Rodel. Mga tauhan ni Don Gaspar. Pinagbantaan nila ako. Kung hindi raw natin ibibigay ang mga tinutukoy nilang plato, sisirain nila ang ating kubo at kukunin ang palayan natin." Napakuyom ang kamao ni Rodel. Ang pait ng sitwasyon ay ramdam niya hanggang buto. Isang simpleng tao lamang siya, ngunit ngayon ay pinapasok na siya ng gulo na hindi niya hinanap. "Hindi ko hahayaang mapasakamay nila ang mga iyon," mariin niyang wika. "Hindi para sa akin ang mga plato, kundi para sa kabutihan. At kung kailangang ipaglaban ko ito, gagawin ko." Lumabas mula sa silid si Amaron, nakabalot pa rin ang kanyang dibdib. "Rodel, hindi ka nag-iisa. Ang mga sakim ay palaging magkakaisa para sa kanilang pansariling layunin. Ngunit ikaw ang may hawak ng kanilang kasalungat, ang puso ng taong handang tumulong ng walang kapalit. Tandaan mo, ang tunay na lakas ng mga platong iyon
ay nagmumula hindi sa ginto, kundi sa kabutihan ng gumagamit. Ngunit bago pa man makasagot si Rodel, biglang dumating ang isang bata mula sa baryo, hingal na hingal. "Mang Rodel, paparating po ang mga tauhan ni Don Gaspar. May dalang mga bolo at apoy. Balak raw nilang sunugin ang kubo ninyo kung hindi ninyo ibibigay ang mga plato." Namilog ang mga mata ni Marta. Napatayo si Rodel at si Amaron ay bahagyang nagningning ang katawan. Ang laban ay paparating na. Nang sumapit ang dapit hapon, dumadagundong ang lupa sa yabag ng mga tauhan ni Don Gaspar. May dalang mga bolo, sibat at sulo ang 10 kalalakihan kasama ang 3 maton na kilala sa baryo bilang walang habas sa dahas. Mula sa malayo, tanaw ni Mang Rodel at ni Marta ang mga naglalagablab na apoy na papalapit sa kanilang kubo. "Narito na sila," bulong ni Marta habang nanginginig ang tinig. Niyakap niya ang kanilang anak na si Lira na takot at humahagulgol. Tumindig si Mang Rodel, hawak ang kanyang lumang itak. Kahit basag at pudpod na ang talim, pinatatag ito ng kanyang matapang na loob. Sa tabi niya, nakatayo si Amaron, bagamat sugatan pa rin, ay naglalabas ng mahinang sinag mula sa kanyang mga palad. "Rodel!" sigaw ng isa sa mga tauhan habang itinututok ang bolong hawak. "Alam naming nasa iyo ang mga plato. Kung ayaw mong masunog ang kubo mo, ilabas mo na." Ngunit mariing sagot ni Rodel, "Wala kayong karapatang kunin ang hindi para sa inyo. Ang mga plato ay hindi para sa kasakiman, kundi para sa kabutihan." Napahalakhak ang isa sa mga maton. "Kabutihan? Ha? Ano ang silbi ng kabutihan kung wala kang lupa, kung nagugutom ang pamilya mo? Kami ang may kapangyarihan dito, Rodel. Kami ang nagdidikta kung sino ang may karapatan." Sabay sabog ng halakhak ng buong grupo. Isa sa kanila ang nagabang at sinindihan ang bubong ng kubo gamit ang sulo. Bago pa tuluyang magliyab ang kubo, kumilos si Amaron. Itinaas niya ang kanyang mga kamay at mula sa hangin ay umikot ang malamig na simoy, malakas at biglaan na tila bagyong dumapo sa kanilang bakuran. Nawala ang apoy sa sulo at ang apoy sa bubong ay agad na namatay. Nagulat ang mga tauhan. "Engkanto!" sigaw ng isa, sabay atras. Ngunit hindi nagpatinag ang 3 maton. "Walang silbi ang mahika mo sa amin," sigaw nila habang sabay-sabay na sumugod. Sumalubong si Rodel gamit ang kanyang itak. Bagamat hindi bihasa sa pakikipaglaban, dala niya ang tapang ng isang amang handang ipagtanggol ang kanyang pamilya. Sa unang hampas ng isang maton, nagawang salagin ni Rodel at tinulak pabalik ang kalaban. Ngunit 3 silang sabay-sabay at halos mapigtal ang kanyang lakas sa pagpigil. Sa likod niya, biglang kumislap ang isa sa mga gintong plato na nakatago sa kanilang silid. Lumabas ito na tila kusang lumulutang at dumapo sa harapan ni Rodel. Sa isang iglap, daman niyang lumakas ang kanyang mga bisig at tila may kakaibang tibay ang kanyang katawan. "Marta, ingatan mo si Lira!" sigaw niya, sabay hampas ng itak sa isa sa mga tauhan. Ang dating mahina niyang mga galaw ay naging mabibigat na hampas at sa bawat sabayang atake ng mga maton, nagagawa niyang makipagsabayan. Samantala si Amaron ay nagtapon ng liwanag mula sa kanyang palad na tumama sa isa sa mga sibat. Agad itong nagliyab ng apoy at bumalot sa kamay ng tauhan, dahilan upang ito'y matakbo sa takot. Ngunit bago pa man tuluyang umatras ang mga tauhan, dumating si Maestro Simeon, nakasuot ng kanyang maitim na balabal at hawak ang baston na may nakaukit na mga simbolo. Tumigil ang lahat at agad na lumuhod ang mga tauhan sa kanya. "Tumigil kayo!" sigaw ni Simeon at ang kanyang tinig ay umalingaw-ngaw na parang kulog. Ang laban ay hindi sa pagitan ng mga tauhan at isang magsasaka. Ang laban ay sa pagitan ng akin at ng Engkanto. Nakaramdam na malamig na hangin si Rodel nang itutok ni Simeon ang kanyang baston kay Amaron.
Sugatang engkanto, ikaw ang aking pakay. Hindi ka makakatakas sa akin. Ang kapangyarihan mo'y magiging akin at ang mga plato'y magiging susi upang yumuko ang buong bayan sa aming mga paa. Naninindig ang balahibo ni Rodel sa bigat ng presensya ni Simeon. Kahit hindi pa sumasabak ang albularyo, dama na niya ang matinding panganib. Hindi mo siya makukuha, matapang na sagot ni Rodel. Hanggat ako'y nabubuhay, hindi mo mahahawakan ang mga plato at si Amaron. Napangisi si Simeon. Kung ganoon, paghahandaan kita. Subukin mo ang tunay na kapangyarihan ng isang albularyo na marunong gumapos ng engkanto. Itinaas niya ang kanyang baston at mula rito'y lumabas ang makapal na usok na bumalot sa paligid. Ang unang tunay na sagupaan ay nagsisimula pa lamang. Mabilis na bumalot sa paligid ang makapal na usok na inilabas ni Maestro Simeon mula sa kanyang baston. Ang dating malamig na hangin ng gabi ay biglang naging mabigat at nakakalason. Halos hindi makahinga sina Rodel at Marta. Nagsimulang umiyak si Lyra at napayakap ng mahigpit sa ina. "Rodel!" sigaw ni Marta, nanginginig ang tinig. "Hindi na tayo makakahinga!" Agad na tumutok si Rodel sa usok. Pinipilit protektahan ang kanyang pamilya. Subalit napansin niyang ang mga gintong plato ay muling nagningning. Isa sa mga ito, ang plato na may ukit na hugis alon, ay biglang lumutang at bumalot sa kubo ng malamig na liwanag. Ang usok ay hindi na nakapasok sa loob at nakahinga silang muli. Ngunit hindi pa tapos si Maestro Simeon. "Ha! Kaya palang lumaban ng mga plato," bulong niya. Ngunit hindi ito magtatagal. Itinaas niya ang baston at binigkas ang mga salitang latay sa hangin. "Laksod, laganap, kapusin ang liwanag." Mula sa kanyang baston, lumabas ang mahahabang kadena ng anino na tila gawa sa usok. Tuloy-tuloy itong lumipad patungo kay Amaron. Sa isang iglap, binalot nito ang katawan ng engkanto at nagsimulang higpitan ng gapos. "Ah!" sigaw ni Amaron habang pilit na kumakawala. Ang kanyang balat ay kumislap ng bughaw na liwanag, ngunit tila ba masyadong malakas ang sumpa ni Simeon. Nagulat si Rodel. "Amaron!" Mabilis siyang sumugod, hawak ang kanyang itak at tinangkang putulin ang kadena. Ngunit sa bawat hampas niya ay tila usok lamang na naglalaho at muling bumabalik. "Rodel!" sigaw ni Amaron sa hirap. "Hindi basta bakal ang makakapatid sa sumpang ito. Kailangan mong gamitin ang isa sa mga plato." Hindi nagdalawang isip si Rodel. Tumakbo siya papasok ng kubo at dinampot ang plato na may ukit ng araw. Paglabas niya, agad itong nagningning sa kanyang mga palad. Hindi niya alam kung paano gagamitin, ngunit naramdaman niyang dapat itong iharap kay Simeon. Pag-angat niya ng plato, isang matinding liwanag ang kumawala. Tumama ito sa mga kadena ng anino at unti-unti itong naglaho, nagliyab hanggang sa maputol. Nakawala si Amaron, bagamat halos mawalan ng malay sa sobrang hina. Nagulat si Simeon, napaatras habang nakataas ang baston. "Imposible! Paano nagawang paandarin ng isang hamak na magsasaka ang kapangyarihan ng mga plato?" Ngumisi si Rodel kahit hinihingal. "Dahil hindi ako sakim. Dahil ang mga ito ay hindi para sa mga tulad ninyo, Simeon." Nakita ng mga tauhan ni Don Gaspar ang kakaibang liwanag at natakot. "Hindi natin kaya to," sigaw ng isa. "May engkanto at mahiwagang plato sila." Isa-isa silang umatras. Iniwan si Simeon na nagngangalit ang mga mata. "Ano pa ang hinihintay ninyo mga duwag?" sigaw niya, ngunit wala ni isa ang naglakas loob na bumalik. Muling tumitig si Simeon kay Rodel at Amaron. "Hindi pa tapos ito. Tandaan ninyo, ang kapangyarihang hawak ninyo ay lalo lamang magdadala ng kapahamakan. Hindi ninyo ako matatakasan." At sa isang iglap, naglaho si Simeon kasama ng kanyang usok, iniwan ang paligid na tila binaha ng katahimikan.
Lumuhod si Rodel sa tabi ni Amaron. "Kaibigan, ayos ka lang ba?" Mahina itong ngumiti. "Salamat, Rodel. Kung wala ang iyong tapang at ang kabutihan ng iyong puso, baka tuluyan na akong nabihag ng albularyong iyon." Lumapit si Marta at niyakap ang kanyang asawa. "Ngunit paano na tayo? Babalik sila at tiyak na mas marami pa silang gagawing masama." Tumayo si Rodel, hawak pa rin ang gintong plato. Matatag ang kanyang tinig. "Kung ganoon, kailangan nating maging handa. Hindi na ito laban ng isang magsasaka, laban sa mga mayayaman. Ito'y laban ng kabutihan laban sa kasakiman. At kahit buhay ko pa ang kapalit, hindi ko hahayaang magtagumpay si Simeon at ang angkan." Sa malayo, habang naglalakad pa uwi ang mga tauhan, narinig nila ang bulong ng isa't isa. "Hindi natin kaya si Rodel." Ngunit si Don Gaspar hindi papayag na magapi ng isang magsasaka. Maghahanda siya ng mas matindi. At doon nagsimula ang mas matinding unos na paparating. Sa malawak na hasyenda ni Don Gaspar, muling nagtipon ang mga pinuno ng angkan. Nakaupo si Don Gaspar sa kanyang mataas na silya, mariin ang titig, at galit na galit na nangyaring kabiguan ng kanyang mga tauhan. Sa kanyang tabi, nakatayo si Maestro Simeon, nananahimik ngunit bakas sa muka ang puot at determinasyon. "Mga duwag!" sigaw ni Don Gaspar habang pinapalo ng tungkod ang mesa. "Isang hamak na magsasaka at sugatang engkanto lamang ang kalaban ninyo, ngunit hindi ninyo napigilan? Ano pat nagbibigay kami ng pagkain at silid para sa inyo?" Nagkatinginan ng mga tauhan, pawisan at takot. Isa sa kanila ang nagsalita, "Don Gaspar, hindi ordinaryo ang mga plato. Nakita namin mismo, lumulutang at nagliliwanag. Hindi basta tao si Rodel. Tila pinagpala siya ng mga engkanto." Napangisi si Maestro Simeon at unti-unting tumawa ng mahina hanggang sa naging malakas at nakakatindig balahibo. Hindi siya pinagpala, mga hangal. Ginagamit niya lamang ang kapangyarihan ng mga platong dapat ay atin. Ngunit tandaan ninyo, walang kayamanang hindi maaaring maagaw kung alam ang tamang paraan. Lumapit si Simeon kay Don Gaspar. "Kung nais mong maghari hindi lang sa baryo kundi sa buong lalawigan, kailangan nating ipatawag ang lumang kapangyarihan. Isang ritual na matagal ko nang pinag-aaralan. Ngunit kailangan natin ng dugo ng isang inosente bilang alay." Namilog ang mga mata ni Don Gaspar. "Alay? Kaninong dugo ang kailangan?" "Ang anak ni Rodel." Malamig na sagot ni Simeon. "Ang batang iyon ay malinis ang dugo at walang bahid ng kasakiman. Kapag naialay natin siya sa ritual, mabubuksan ko ang lagusan para agawin ang lahat ng kapangyarihan ni Amaron at ng kanyang mga plato." Tumango si Don Gaspar, bagamat may kaunting pag-aalinlangan, ngunit agad itong nilamon ng kanyang kasakiman. "Kung ganoon, ihahanda ko ang aking mga tao. Hindi tayo titigil hanggat hindi natin nakukuha ang bata. Sabihin mong magsimula na ang iyong ritual, Simeon. Ang mga Rodel na iyan ay hindi dapat maging hadlang." Samantala, sa baryo, kumalat na ang balitang hinarap ni Rodel at ng engkanto ang mga tauhan ng mayayaman at hindi natalo. Ang ilan sa mga magsasaka ay humanga sa kanyang tapang, ngunit ang iba na may natakot na baka madamay sila sa gulong ito. "Kapag bumalik si Don Gaspar, tayo ang unang tatamaan," sabi ng isa. "Hindi ba't matagal na niyang inaangkin ang mga lupain natin? Ngayon, siguradong gagamitin niya ang lahat ng paraan para makaganti kay Rodel." Ngunit may ilan namang nagsimulang magtiwala kay Rodel. Kung hindi siya tumayo, wala nang tatapangan laban sa mga sakim na iyan. Baka ito na ang pagkakataon natin para ipagtanggol ang ating baryo. Habang nagpapahinga sa kanilang kubo, kinausap muli ni Amaron si Rodel at Marta. Mahina pa rin siya, ngunit nagsisimula nang bumalik ang kanyang lakas. "Rodel," anya, "alam kong hindi sila titigil. Si Simeon ay hindi karaniwang albularyo.
siya ay may kaalaman sa mga sinaunang mahika, ang uri ng mahikang kumakain ng kaluluwa at dugo. Ramdam kong ang anak ninyo ang pakay niya. Kailangan ninyong itago si Lyra sapagkat kapag siya ay nahulog sa kanilang kamay, hindi lamang pamilya ninyo ang malalagay sa kapahamakan, kundi pati ang buong baryo. Napaluha si Marta at mahigpit na niyakap ang kanilang anak. Diyos ko, bakit pati bata ay idadamay nila? Hinawakan ni Rodel ang balikat ni Amaron. Kung ganoon, tulungan mo akong lumaban. Hindi ako makakapit sa lakas ng mga plato lamang. Kailangan kong matutong gamitin ang mga ito ng tama. Ngumiti si Amaron at tumango. Kung iyon ang nais mo, sisimulan natin ang pagsasanay bukas. Ang mga plato ay hindi basta alahas o kayamanan. Isa silang selyo ng aming lahi. Ang bawat isa ay may taglay na kapangyarihan. Ngunit ang kapangyarihan ay sumusunod lamang sa pusong dalisay. Tumingin siya sa liwanag ng buwan. Ngunit magmadali tayo sapagkat hindi magtatagal at muling babalik si Simeon. At sa kanyang pagbabalik, mas malakas na siya. Dala ang mga puwersang hindi kayang harapin ng isang karaniwang tao. Sa malayo, tila umuugong ang hangin at umalingaw-ngaw ang mahinang halakhak ni Maestro Simeon. Ang kanyang mga mata ay kumikislap habang binabalangkas ang ritual ng dugo. Madaling araw pa lang ay gising na si Mang Rodel. Nakatanaw siya sa kanilang palayan. Hawak ang isa sa mga gintong plato na may ukit ng araw. Sa tabi niya, nakaupo si Amaron. Ang engkanto, bagamat sugatan pa rin, ay unti-unti nang nakakabawi ng lakas. Ang mga mata ng engkanto ay kumikislap sa liwanag ng araw, wari kumukuha ng lakas mula sa kalikasan. Rodel, panimula ni Amaron. Ang mga plato ay hindi ordinaryong kayamanan. Ang bawat isa ay may nakatagong kapangyarihan, ngunit hindi ito kusang gumagana. Kailangang marunong ang may hawak na bigyang buhay ang kanilang bisa. Tumingin si Rodel sa plato at dama niya ang init na tila tumutugon sa tibok ng kanyang puso. Ngunit paano ko magagamit ang mga ito? Wala naman akong alam sa mahika. Ngumiti si Amaron. Hindi mo kailangang maging albularyo para gumana ang mga ito. Ang kailangan lamang ay tapang, dalisay na layunin at pagtitiwala sa sarili. Ipinatong ni Amaron ang isang gintong plato sa lupa, iyong may ukit ng mga ulap at bituin. Ito ang plato ng hangin. Subukan mong itaas ang iyong palad sa ibabaw nito at ituon ang iyong isip sa iyong hangarin, ang protektahan ng iyong pamilya. Sumunod si Rodel. Unay wala siyang naramdaman kundi lamig ng umaga. Ngunit habang iniisip niya si Marta at ang kanyang anak na si Lyra, nagsimulang gumaan ang kanyang katawan. Hanggang sa bigla siyang nakaramdam na parang may hangin na nag-uumikot sa paligid niya. Amaron, para akong lumulutang, bulalas ni Rodel. At sa isang iglap, umangat ang kanyang katawan ng isang dangkal mula sa lupa. Napangiti si Amaron. Magaling. Yan ang kapangyarihan ng plato ng hangin. Kaya nitong magbigay ng bilis at ginhawa sa katawan ng gumagamit. Sa laban, ito'y magiging iyong kalasag laban sa mga mabibigat na hampas. Bumaba si Rodel, nanginginig pa sa saya at kaba. Hindi ko akalaing kaya kong gawin iyon. Sunod, kinuha ni Amaron ang plato na may ukit ng apoy. Ito naman ang plato ng apoy. Ngunit mag-ingat ka sapagkat ang kapangyarihan nito ay mapanganib kung hindi mo kayang kontrolin ang iyong damdamin. Itinaas muli ni Rodel ang kanyang kamay at sa pagkakataong ito, inalala niya ang galit niya kay Don Gaspar at Maestro Simeon, ang pananakot nila kay Marta at ang banta sa buhay ng kanyang anak. Biglang nagapoy ang gilid ng plato at sa kanyang mga palad ay lumitaw ang maliit na liyab. Nataranta si Rodel. Amaron, nasusunog ako. Hindi, Rodel, sagot ni Amaron. Hindi iyan susunog sa iyo kung tama ang iyong layunin.
Ituon mo ang iyong damdamin hindi sa galit, kundi sa proteksyon. Huminga ng malalim si Rodel. Inisip niya ang pagmamahal sa kanyang pamilya. Unti-unting kumalma ang apoy hanggang sa naging malabughaw na liwanag na naglalaro sa kanyang palad. Magaling, sabi ni Amaron. Kaya mo na. Ang apoy ay hindi kaaway. Ito'y iyong magiging gabay sa oras ng panganib. Habang nagmamasid sa kanila si Marta, dama niya ang bigat ng sitwasyon. Rodel, alam kong matapang ka, ngunit hindi mo ba naiisip ang panganib? Baka lalo ka lang magtamo ng galit ni Simeon. Alam ko, sagot ni Rodel. Ngunit wala na tayong ibang pagpipilian. Kung hindi ako tatayo, sino ang lalaban para sa atin? Para sa baryo? Napaluha si Marta ngunit tumango. Kung ganoon, ako man ay hindi uurong. Ako at si Lira'y magtatago, ngunit hindi ibig sabihin ay iiwan ka namin. Lalaban din ako sa abot ng aking makakaya. Samantala, sa malawak na hasyenda ni Don Gaspar, abala si Maestro Simeon sa kanyang ritual. May malaking bilog na guhit sa sahig, gawa sa abo at dugo ng hayop. Sa gitna nito ay may altar na yari sa bato kung saan naglalagablab ang apoy na kulay berde. Ang dugo ng inosente. Bulong niya, iyon lamang ang kulang. Kapag nakamtan ko iyon, mapapasakin ang lakas ng mga plato at si Amaron ay tuluyang magigisa sa aking palad. Nakangiti si Don Gaspar habang nakamasid. Maghanda ka, Rodel. Ang anak mong si Lira ay magiging susi ng aming tagumpay. Kinagabihan, habang nagpapahinga si Rodel mula sa pagsasanay, isang matandang babae mula sa baryo ang dumating sa kanilang kubo. Hinihingal ito, dala ang masamang balita. Rodel, may balita akong si Don Gaspar at si Maestro Simeon ay nagbabalak dukutin ang iyong anak. May mga tauhan silang nagmamasid na sa paligid. Nagkatinginan si Rodel, Marta at Amaron. Tumindig si Rodel, hawak ang plato ng araw. Kung ganoon, magsisimula na ang totoong laban. Hating gabi na at tahimik ang buong baryo. Ang tanging maririnig ay huni ng kuliglig at lagaslas ng hangin sa palayan. Sa loob ng kubo ni Rodel, mahigpit na nakayakap si Marta kay Lira habang natutulog ang bata. Samantala, si Rodel ay gising pa rin, hawak ang gintong plato ng araw at nakatanaw sa labas. Ramdam niya ang bigat ng katahimikan, parang bagyong paparating. Amaron! Bulong ni Rodel sa engkanto na nakaupo sa gilid ng silid. Alam kong nandyan sila. Ramdam ko. Tumango si Amaron. Oo, Rodel. Ang kanilang mga anino ay gumagalaw na sa paligid. Naghihintay lang sila ng pagkakataon. Mula sa dilim, 5 sa mga tauhan ni Don Gaspar ang unti-unting lumapit. May dalang sibat at lubid at nakatakip ang kanilang mga mukha ng tela. Pinamumunuan sila ng isang maton na kilala sa baryo bilang si Crispin, isang dating tulisan na ngayon ay tauhan ni Simeon. Siguruhin ninyong makuha natin ang bata, mahinang utos ni Crispin. Kapag nakuha natin siya, tiyak na magiging malakas si Maestro Simeon. Tahimik silang pumasok sa likod ng kubo. Isa sa kanila ang dumulas sa sahig ng kawayan at dahan-dahang binuksan ang maliit na bintana kung saan natutulog si Lira. Inunat na nito ang kanyang kamay, handang dukutin ang bata. Ngunit bago pa man siya makalapit, biglang kumislap ang gintong plato ng hangin. Isang malakas na bugso ng hangin ang sumalpok sa tauhan at itinapon ito palayo. Bumagsak siya sa putikan at doon nagsimulang magsigawan ang mga aso ng baryo. Rodel! Sigaw ni Marta. Sila na nga! Kaagad na tumalon palabas si Rodel. Hawak ang itak at ang plato ng apoy. Mula sa kanyang palad ay sumiklab ang malabughaw na liyab. Walang sino mang kukuha sa aking anak. Nag-atake si Crispin at ang kanyang mga tauhan, ngunit sinalubong sila ni Rodel. Sa bawat hampas ng kanyang itak, tumutulong ang kapangyarihan ng plato ng hangin,
kaya't mabilis ang kanyang galaw at halos hindi siya matamaan ng kanilang sibat. Isang tauhan ang sumugod mula sa gilid, ngunit nagliyab ang kanyang sibat nang tamaan ng apoy mula sa plato. Sigaw siya ng sigaw habang nagtatakbo palayo. Samantala, si Amaron ay bumangon at itinaas ang kanyang kamay. Mula sa lupa ay sumibol ang liwanag na tila ugat ng puno at binalot nito ang dalawang tauhan na hindi makakilos. Ngunit si Crispin ay hindi basta-basta. Malaki at malakas ang kanyang katawan at may hawak siyang pamalo na pinahiran ng itim na langis ni Simeon. Nang hampasin niya si Rodel, tumilapon si Rodel ng ilang hakbang kahit may proteksyon mula sa plato. "Magsasaka!" sigaw ni Crispin. "Hindi mo kayang labanan ang kapangyarihan na ibinigay sa amin ni Maestro Simeon. Ang anak mo ay magiging alay sa aming ritual." Galit na galit si Rodel. Pinahid niya ang dugo sa kanyang labi sa kamuling tumindig. "Subukan mo." Sa pagkakataong iyon, kumislap ang plato ng araw sa kanyang kamay. Biglang bumalot ang matinding liwanag sa kanyang katawan. Ang bawat hakbang niya ay parang may bigat ng 10 mandirigma. Sa isang malakas na hampas, nadisarmahan si Crispin at napaluhod sa lupa. "Sabihin mo kay Simeon," mariing wika ni Rodel, "na hindi niya makukuha ang aking anak. At kung ipipilit pa niya, ako mismo ang pupunta sa kanya." Nanginginig Crispin, ngunit nagawa pa ring makatakbo. Iniwan ang kanyang mga tauhan na sugatan at takot. Nang matapos ang labanan, lumapit si Amaron kay Rodel. Hindi pa ito ang katapusan. Ang ginawa nilang pagdukot ay pagsubok lamang. Ang totoo, nais ni Simeon na makita kung kaya mong gamitin ang mga plato. At ngayon, alam na niyang kaya mo. Napahawak si Rodel sa kanyang dibdib. Ramdam ang bigat ng laban. Kung ganoon, ibig sabihin, mas matindi pa ang susunod. Tahimik na tumango si Amaron. "Oh, at ang pinakamalaking panganib ay darating kapag isinagawa na ni Simeon ang kanyang ritual ng dugo." Sa malayo, sa madilim na bahagi ng kagubatan, lihim na nagmamasid si Maestro Simeon mismo. Nakita niya ang lahat, ang paggamit ni Rodel ng apoy at liwanag at ang lakas ng mga plato. Ngumisi siya ng nakakatindig balahibo. "Magaling magsasaka," bulong niya. "Hayaan mong mas lumakas ka. Sa oras ng ritual, mas masarap agawin ang iyong lakas kapag buo na." Sa gitna ng dilim ng kagubatan, nakatayo si Maestro Simeon sa harap ng isang malaking bilog na iginuhit sa lupa, gawa sa abo, asin at dugo ng hayop. Sa paligid ng bilog ay naglalagablab ang mga sulo na may apoy na kulay berde. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik at ang kanyang tinig ay umuugong habang binibigkas ang mga sinaunang orasyon. Sa kanyang tabi, nakamasid si Don Gaspar at ang ilan pang miyembro ng kanilang angkan. Nakaayos silang parang mga hari, bagamat bakas sa kanilang mga muka ang halong takot at pananabik. "Sigurado ka ba sa ginagawa mo, Simeon?" tanong ni Don Gaspar, bagamat nanginginig ang tinig. "Ang ritual na ito'y mapanganib. Baka tayo mismo ang lamunin ng iyong tinatawag na mga puwersa." Napangisi si Simeon, hindi inaalis ang tingin sa apoy. "Hindi kayo dapat matakot. Kapag natapos ang ritual na ito, magiging alipin natin ang mga nilalang ng dilim. At sa pamamagitan nila, madudukot natin ang anak ni Rodel at magagamit sa ating alay. Sa oras na makuha ko ang dugo ng bata, ang kapangyarihan ng mga gintong plato ay luluhod sa atin." Biglang umalog ang lupa at mula sa bilog ay nagsimulang lumabas ang mga nilalang na gawa sa usok at anino. Mahahaba ang mga kamay, walang muka at may mga matang kumikislap na pula. Sila ang mga tinatawag na anino ng kawalan, mga espiritong ginising mula sa madilim na bahagi ng mundo. Nagkakagulo ang ilan sa mga tauhan ni Don Gaspar. "Diyos ko, ano ang mga iyan?" sigaw ng isa.
nanginginig at halos tumakbo. Ngunit agad silang pinigilan ni Simeon. "Huwag kayong mangamba. Sila'y mga lingkod na susunod sa aking utos." Itinaas niya ang kanyang baston at iniutos, "Hanapin si Rodel! Hanapin ang bata! Dalhin sila sa akin, buhay man o patay." Ang mga anino ay sabay-sabay na naglaho sa hangin, naglakbay papunta sa baryo. Samantala, si Rodel ay gising pa rin. Nakaupo siya sa labas ng kanilang kubo, hawak ang plato ng araw. Sa tabi niya, si Amaron ay nananahimik, ngunit bakas ang pagkabahala sa kanyang mukha. "Ramdam ko ang paggalaw ng dilim," wika ni Amaron. Si Simeon ay nagsimula na ng kanyang ritual. Hindi na tao lamang ang ipapadala niya sa atin, kundi mga espiritong walang kaluluwa. Napatayo si Rodel. Kung ganoon, mas kailangan nating ipagtanggol ang pamilya ko. Hindi ko hahayaang kahit sino paman ang kumuha kay Lyra. Lumapit si Marta, mahigpit ang hawak kay Lyra. "Rodel, kung masyadong mapanganib, bakit hindi na lang tayo tumakas? Lumayo tayo sa baryo, dalhin natin ang bata sa bundok." Umiling si Rodel. "Marta, kahit tumakas tayo, susundan tayo ng mga nilalang na iyon. Ang laban na ito'y hindi na para sa atin lamang. Ito'y para sa buong baryo. Kung hindi natin haharapin si Simeon, lahat tayo'y malulugmok sa kanyang kasakiman." Habang nagsasalita si Rodel, biglang bumagsak ang malamig na hangin sa paligid. Nagdilim ang buwan at mula sa kakahuyan ay nagsimulang lumitaw ang mga nilalang anino. Isa-isa silang sumulpot, gumagapang sa lupa, umaakyat sa bubong at bumabalot sa kanilang bakuran. "Rodel!" sigaw ni Marta. "Narito na sila!" Agad na inihanda ni Rodel ang plato ng apoy. Kumislap ang malabughaw na liyab sa kanyang palad at sa isang iglap ay pinakawalan niya ito. Ang apoy ay sumabog at nagliyab ang isa sa mga anino hanggang sa matunaw ito. Ngunit marami pa ang sumulpot, mas mabilis at mas mabangis. Isa sa kanila'y sumugod kay Marta at Lyra. Ngunit bago pa ito makalapit, itinaas ni Amaron ang plato ng hangin at bumalot ang malakas na bugso na tumulak sa nilalang palayo. "Rodel!" sigaw ni Amaron. "Huwag mong hayaang lapitan ng kahit isa ang bata. Kapag nadikit sila kay Lyra, baka hindi na natin siya maibalik." Habang patuloy ang labanan, narinig ni Rodel ang sigawan mula sa malapit. Ang ilan sa mga magsasaka ay tumakbo papunta sa kanyang kubo, dala ang mga batuta at gulok. "Rodel, narinig namin ang kaguluhan. Nandito kami para tumulong." Napasigaw si Rodel habang humahampas ng apoy sa isa pang nilalang. "Mga kapatid, huwag kayong lalapit sa mga anino. Hindi sila basta-basta mapapatay ng bakal. Ingatan ninyo ang inyong mga sarili." Ngunit kahit natatakot, hindi umurong ang mga magsasaka. Isa-isa silang nakipaglaban, sumusuporta kay Rodel. Bagamat kapansin-pansin na ang kanilang mga sandata ay walang bisa sa mga espiritu. Sa gitna ng kagubatan, nakikita ni Simeon sa kanyang apoy ang nagaganap na laban. Nakangisi siya habang pinagmamasdan si Rodel na nakikipagbakbakan. "Laban ka ng laban, magsasaka," bulong niya. "Ngunit sa huli, mauubos ka rin. Kapag humina ka, kapag napagod ang iyong katawan, doon ko kukunin ang anak mong si Lyra. At sa kanyang dugo, ako ang magiging tunay na Panginoon ng mga plato." Ang buong baryo ay nabalot ng takot at apoy ng kaguluhan. Ang mga anino ng kawalan ay patuloy na lumalabas mula sa kagubatan, nilalamon ng liwanag at pumupunit sa katahimikan ng gabi. Sa gitna ng kaguluhan, nakatayo si Mang Rodel. Hawak ang kanyang lumang itak sa isang kamay at ang nagliliwanag na plato ng araw sa kabila. Sa kanyang tabi, si Amaron ay pilit na kinakalaban ang sariling panghihina, habang si Marta ay nakayakap kay Lyra, itinago sa likod ng kanilang kubo. "Ngayon na ang wakas, Rodel." Isang boses ang umalingaw-ngaw, parang kulog na nagmumula sa lahat ng dako.
Mula sa dilim ay lumitaw si Maestro Simeon. Nakasuot ng kanyang itim na balabal, hawak ang baston na ngayon ay nagliliyab ng kulay berde. Sa kanyang tabi, si Don Gaspar at ang kanyang mga kamag-anak ay nakatayo, parang mga hari na nanonood ng isang paligsahan. "Simeon!" sigaw ni Rodel habang itinataas ang plato ng apoy. "Hindi mo makukuha ang aking anak, hindi mo rin masasakop ang baryo." Ngumisi si Simeon. Hangal na magsasaka. Akala mo'y kaya mong salungatin ang itinadhanang kapangyarihan? Ngayon, ipapakita ko sa iyo ang tunay na lakas ng isang albularyong marunong gumapos ng engkanto at tao. Itinaas niya ang kanyang baston at mula rito ay sumibol ang napakalaking anino na hugis dambuhalang nilalang. May sungay, mahahabang kuko at matang naglalagablab. Iyon ang nilalang na tinatawag niyang dambana ng dilim, ang pinakamalakas na espiritong kanyang pinakawalan. "Rodel, gamitin mo ang lahat ng plato," sigaw ni Amaron. "Ngayon na ang oras." Mabilis na kinuha ni Rodel ang 3 gintong plato ng araw, apoy at hangin. Nang kanyang pagsabayin, ang kanyang katawan ay binalot ng liwanag. Ang kanyang mga bisig ay nag-apoy ng bughaw, ang kanyang mga paa ay naging magaan na parang hangin, at sa kanyang dibdib ay nagningning ang araw na tila hindi mauubos na lakas. Sumugod siya kay Simeon. Sa bawat hampas ng kanyang itak, lumilikha ito ng apoy at hangin na sabay na tumatama sa mga anino. Nagsigawan ang mga magsasaka sa baryo at nagkaroon sila ng lakas ng loob na sumama sa laban. Ngunit si Simeon ay hindi rin nagpatalo. "Dambana ng dilim, sugurin mo sila," sigaw niya. At ang dambuhalang anino ay sumugod, winawasak ang palayan at ginugupo ang mga nakapaligid. Habang naglalaban sina Rodel at Simeon, nakita ni Amaron na ang dambuhalang anino ay tatama na kay Marta at Lira. Sa isang iglap, itinapon niya ang lahat ng natitirang lakas upang gumawa ng harang ng liwanag. "Hindi!" sigaw ni Marta. Ngunit tinamaan si Amaron ng halimaw at siya'y tinapon sa lupa, sugatan at halos mawalan ng malay. "Rodel," mahinang bulong ni Amaron, "ito na ang huling pagkakataon, ang mga plato. Ikaw lamang ang makakagamit ng buo. Ituon mo ang lahat ng iyon at tapusin mo si Simeon." Nang makita ni Rodel ang pagkahandusay ng kanyang kaibigan, nag-alab ang kanyang puso. Muling nagningning ang mga plato at pinagsama ang kanilang kapangyarihan. Mula sa kanyang katawan ay kumawala ang isang dambuhalang liwanag na nagmistulang araw na bumaba sa lupa. "Para sa aking pamilya, para sa baryo!" sigaw ni Rodel. Itinulak niya ang liwanag diretso kay Simeon at sa kanyang dambuhalang nilalang. Ang apoy at hangin ay naghalo at ang buong dilim ay napunit. Ang dambana ng dilim ay nagsisigaw bago tuluyang maglaho sa abo, at si Simeon ay sumigaw ng ubod lakas habang ang kanyang katawan ay nilamon ng mismong kapangyarihang kanyang tinawag. "Imposible!" Iyon ang huling sigaw ni Simeon bago siya naging abo at naglaho sa hangin. Nakita ng mga tauhan at ni Don Gaspar ang pagbagsak ni Simeon. Ang kanilang kayabangan ay agad na naglaho at nagsitakbuhan sila palabas ng baryo. Ngunit hinabol sila ng mga magsasaka, galit at busog ng tapang. Hindi na muling nakabalik ang angkan sa baryo at ang kanilang kapangyarihan ay tuluyang gumuho. Kinabukasan, sumikat ang araw na maliwanag at payapa. Ang baryo ay ligtas at si Amaron, bagamat sugatan, ay muling nakabangon. Lumapit siya kay Rodel at ibinigay ang huling salita. "Rodel, ikaw ay hindi na basta magsasaka. Ikaw ay tagapangalaga ng baryo at ng aming mga plato. Sa iyong kabutihan, naipakita mong higit ang puso kaysa sa kapangyarihan." Niyakap ni Marta at Lira si Rodel habang ang buong baryo ay nagsama-sama upang magpasalamat.
Sa unang pagkakataon, wala nang takot sa kanilang mga puso. At sa gitna ng kanilang kapistahan ng tagumpay, ang gintong mga plato ay kumislap. Hudyat na ang kapangyarihan ng kabutihan ay nananatili sa kanila. Wakas,